Hi mga backyard, what's up? Welcome back again sa aking YouTube channel. So, mayroon tayong isang subscriber na nagtatanong tuwing kailan magpapakain o ipakain ang kulasiman sa ating mga ibon. So, shout out sa'yo, Idol Salazar Rafael. So, ito ang sagot sa katanungan mo patungkol sa tuwing kailan ipapakain ang kulasiman sa ating mga alagang ibon. So, panoorin mo ang video na to hanggang dulo dahil dito ko sasabihin kung ano ang mga pamamaraan paano ko ito ginagamit sa aking mga alagang ibon. So, let's go mga kabakyard, start na tayo. Hello mga backyard. So ngayon usapang kulasiman tayo. So mayroon tayong isang subscriber na nagtatanong kung paano nga ba gamitin ang halaman na kulasiman. Ano nga ba ang mga dapat nitong bigyan ng mga ibon. So kilala natin ang kulasiman na maganda sa ating mga alagang ibon na isinasalang for breeding dahil nakapagbibigay po ito ng breeding enhancer sa ating mga ibon. At saka maganda din ito sa tao dahil isa din itong treatment pag may diabetes, fungal infection, lower cholesterol level. So nakakatulong po ito sa atin na tao pag once mataas ang ating cholesterol level. So isa po ito sa ginagamit na pangpababa ng cholesterol level sa atin. So sa mga ibon naman maganda din ito sa kanila dahil nakakatulong din ito na bumaba ang kanilang cholesterol level lalong-lalo na sa mga matataba nating ibon. So isa din ito sa magandang gamitin para sa kanila. So ngayon mga backyard, ang paggamit ko nito is nagbibigay po ako sa aking mga breeder na ibon. So unang-una ang ginagamitan ko ng kulasiman is yung mga breeder ko na ibon. So bakit nga ba mga breeder ko na ibon ang ginagamitan ko nito? Maganda kasi ito sa kanila dahil nakapagbigay ito na madali silang mag-mating o di kaya madali silang mag-breeding para makabigay ng itlog agad sa atin. So yan, una yung mga breeder ko ang binibigyan ko nito dahil maganda sa kanilang breeding. At saka nagbibigay din ako nito mga kabakyard sa aking mga ibon na nasa flying cage dahil maganda din ito sa kanila. Dahil mayroon tayong makukuha dito na vitamin A and C sa ating mga alagang ibon. So ganito kaganda ang kulasiman mga kabakyard pag once nagbigay tayo sa ating mga ibon. So unang-una maganda ito sa breeding ng ating mga ibon. Pangalawa, mayroon silang makukuha mga vitamins dito katulad sa vitamin A and vitamin C. At saka nakakababa din ito ng cholesterol level nila. At saka nakatanggal din ito ng mga fungal infection sa ating mga alagang ibon. So ito yung kagandahan pag nagbigay tayo ng kulasiman sa ating alagang ibon. At ito din yung purpose ko bakit ako nagbigay ng kulasiman dahil marami po itong benefit sa ating mga ibon na libre lang na makukuha natin sa tabi-tabi ang kulasiman. So ganito kaganda pag nagbigay tayo ng kulasiman sa ating mga alagang ibon dahil marami po silang mga vitamins na pwedeng makuha dito at saka nakakapagbigay po ito ng madaling breeding o madaling pag-mating sa ating mga alagang ibon in terms of breeding. So ganito kaganda mga kabakyard pag once nagbigay tayo ng kulasiman sa ating mga alagang ibon. So hindi na tayo kailangan pang bumili ng mga vitamins kung medyo kinakapos tayo sa budget. So humanap lang kayo ng kulasiman sa inyong mga gilid-gilid ng bahay o di kaya sa gilid ng inyong bakuran. So marami po tayong makikita na ganitong klaseng halaman. At kung nakakita na kayo nito, so hugasan nyo, pagkatapos ibigay nyo na sa inyong mga alagang ibon dahil malaki po ang tulong nito pag nagbigay tayo sa ating mga ibon ng ganitong klaseng halaman. So nakapagbigay po ito ng mga vitamin sa kanila
At higit sa lahat, madali po silang mag-breeding dahil mayroon po itong breeding enhancer na makukuha ng ating mga alagang ibon. So ayan, binibigyan ko na po ang aking pairing ng para kids badges. So kitang-kita nyo naman mga kabakyard, ang lakas nilang kumain. So gustong gusto talaga ng mga alaga kong ibon pag once namimigay ako ng kulasiman. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. I hope may natutunan kayo sa topic natin for today, kung saan ko ba ginagamit ang kulasiman at paano ba ito gamitin at ano ba ang mga vitamins na pwedeng makuha ng ating mga alagang ibon pag once namimigay tayo ng kulasiman sa kanila.